Nako po, eto na mga kabayan ang tatapos kay Soto. Ha? Senate President Soto, nagpanik na. Nako, yan na, nagtatanong po mga kabayan, kinumpirma, 5 maleta. Ayan mga karbi natin, patungkol po riyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago po natin ito simulan mga kabayan, palike naman po ng video ito. Malaking tulong po yan mga karbi natin. Maraming salamat po. At eto nga, pasadahan muna natin itong mga nagte-trending na mga balita dito po sa social media. Eto po mga kabayan, may nagulat ha. Sabi po dito ni Department of Agriculture Secretary Francisco Cho Laurel, nagulat talaga ako. Talagang total lie yan. Kasinungalingan daw lahat yan mga kabayan na sinasabi ng 18 Marines, no? Kami nga rin no? Tayo ring taong bayan nagulat, nagulat po sa mga mali-malitang perang idinideliver, no? Ito po ang balita mga kabayan, no? Nagulat daw siya I don't know them, sabi po ni Francisco Cho Laurel. Ang aligasyong dawit siya sa hatian, no? Hatiran ng mali-malitang pera na isinuwalat sa affidavit ng 18 dating miyembro ng Philippine Marine Corps at na nagsasabing may kinuha umano na pera sa kanyang bahay sa South Forbes Park. Sa text message niya sa SMNI News, iginiit ng kalihim na hindi niya kilala ang mga ex-Marines at matagal na raw siyang hindi nakatira sa nasabing bahay mula pa noong 2018. Ayan na. Anya, honestly, I don't know them and I never met them. I'm actually surprised na nabanggit ako. Nagulat talaga ako, talagang total lie yan. Sinabi nila sa akin clearly the statement is invented. And they are deranged. Kasi maling-mali na ang sinasabi nila. At a certain time, doon sila kumuha ng pera sa akin. But the reality, 2018 pa hindi na ako doon sa bahay na yon nakatira. So, gagawa lang sila ng istorya, mali pa detalye. Nako. Kami nga rin po nagulat no? Marami palang sangkot dito, hindi lang siya mga kaubayan, no? At lahat po sila, pare-parehas po ng sinasabi. Total lie, kasinungalingan, hindi yan totoo. Hindi ako kasabwat, hindi ako nakinabang, no? Walang katotohanan yan. Puro ganyan po ang mga alibay nila. No? Ang tanong dito, naniniwala ba ang taong bayan dito sa inyo? Talagang hindi mo sila kilala, sabi niya dito, I don't know them. No? Hindi mo talaga sila makikilala kasi ang kilala mo naman ay si Saldico. Kasi mga tauhan lang naman ito Hindi mo talaga makikilala mo yan? Mga security guard or mga security details niya, ni Saldico. Hindi. Nautusan lang sila na mag-deliver sa inyo. Ngayon, todo po ang pagdi-deny ng mga hinayupa. Lahat po ng sangkot, todo deny, no? Todo po ang kanilang pagdi-deny. Okay? Paano kung maglabas po ng resibo? Na talagang ikaw ay nakatanggap. Kaya nga, wag muna nating wag muna nating i-stop dito. Let the investigation begins, mga kaubayan, para malaman po natin bawat detalye ng kanilang pagdi-deliver, no? Ito po ang sabi ng ating mga kaubayan patungkol po sa statement na yan ni Department of Agriculture Secretary Chu, no? Chu Laurel, no criminal will say that they committed a crime even when caught red-handed. Totoo. Sabi po ni Melissa, you won't probably know them cause they were just delivery people of Saldico. Yan yung sinasabi ko no? Yung yung reason niya, hindi niya daw kilala. Malamang hindi mo talaga makikilala yan personally. Kasi hindi mo naman yan na security detail no? Sabi pa po dito ni Michael, lagi kong naririnig noon na sinasabi ng mga nakakatanda, sino bang magnanakaw na umamin sa ninakaw niya? Totoo. You don't know them but they know you. Galunggong. Ayan, Hindi mo sila kilala pero ikaw kilala kanila kasi sila ang nag-deliver, no? Oo.
Tama. Paano yung muka ng gulat? Oo nga eh. Ibang-iba yung muka. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga kababayan. Nako, si Father Flavi mga kababayan. Eto, parang pare versus bishop. Ito pong statement na ito ni Bishop Joseph Lagumbay, no? Sabi po kasi dito niya sa kanyang post, no? So, kasi 'di ba si Father Flavi sabi niya ah hanap buhay daw no ng mga breadwinner yung ganong klaseng illegal na trabaho. Sabi naman po dito ni Bishop Joseph, no? So kawawa naman pala yung mga adik kasi na mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila. Ayan, nagtatanong po Hmm. Ay, grabe. Bishop Lagumbay tumugon sa pahayag ni Father Flavi hinggil sa droga bilang kabuhayan. Nagbigay ng reaksyon si Bishop Joseph Lagumbay sa pahayag ni Father Flavi Villanueva na may ilang sangkot ng iligal na droga na napipilitang pumasok dito bilang kabuhayan upang matustusan ang pangangailangan ng pamilya. Aray ko po. Kaya sa kanyang tugon gumamit ang obispo ng rhetorical na tanong na so kawawa naman pala yung mga adik kasi mawawalan sila ng hanap buhay na makakatulong sa pamilya nila. Upang ipakita ang panganib ng pagtingin sa iligal na gawain bilang lehitimong pagkakakitaan. Nilinaw niya na hindi dapat gawing katanggap-tanggap ang ng droga habang kinikilala ng mas malalim na problemang dulot ng kahirapan, kakulangan ng oportunidad. Binigyan din niya ang pangangailangang tugunan ng ugat ng problema sa pamamagitan ng rehabilitasyon at alternatibong kabuhayan. Ayan. So, Father Flavi, kumusta? Nakakita ka rin ng katapat, no? Father Flavi versus Bishop Joseph Lagumbay. Sino po ang mas kapanipaniwala sa kanila? Si Father Flavi na dati pong umamin siya, confessed, no? Na siya po ay gumagamit. Addict po siya ng 15 years mga kababayan bago po siya naging pare, no? Samantalang ito po ang sinasabi naman ni Bishop Joseph Lagumbay. Sabi po ng ating mga kababayan dito, sabi po dapat bawal maging pare ang mga adik at protektor ng mga adik, correct? Sabi po ni Renela, kawawa sila kasi walang pangbaon ang mga anak nila. Kasi yun lang daw ang pinagkakitaan. So paano yung mga naging biktima ng mga adiktusa at nalulong sa droga at nasiraan ng bait? Dahil sa pagtutulak. Okay lang pala Diyos miho. Maraming paraan hanap buhay ng marangal sa mundong ito. Bakit sa masama pa di rason yung walang option parang choices sa mundong ito? The end does not justify the means. So pwede po yun basta konti-konti lang. Hindi nga pwede. Huwag nyo nang ipilit, no? Pakonti-konti nga lang, hindi pwede yan. Whether ganyang kaliit o gaano karami man yan, still, no? Illegal ay illegal. Bawal po yan, mga kababayan. So ano po ang inyong opinion dito mga karabin natin? Just comment down below. Eto, panoorin na po natin yung video. Mga kababayan, pasok. Ito ang mainit na balita na siyang dapat malaman ng taong bayan at tila usap-usapan ngayon sa mundo ng social media. Bilang na ang mga araw ng administrasyong ito, ito ang naging pahayag ni dating Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo kasunod ng paglabas ng sinasabing joint affidavit ng mga nagpakilalang dating sundalo at marin sa umanay nagdetalye ng mga paghahati ng malaking halaga at mali-malitang pera
pera sa ilang opisyal ng pamahalaan. Nang tanongin naman ito kung siya ba ay naniniwala na nagsasabi ng totoo ang mga lumantad, ay derechahan ang kaniyang naging sagot. Masyadong detalyado para sabihing hindi ito totoo. May mga larawan sila, may mga pangalan, may mga plate number, kumpleto, pati mga larawan ng mga ICC investigator. Nakuha lahat. Ang tinutukoy umano ni Panelo ay ang di umani ebidensyang kalakip ng salaysay, mga larawan, pangalan at detalye ng mga sasakyan na aniyay nagpapabigat sa aligasyon. Matatandaang nauna nang itinanggi ng kampo ni Pangulong Marcos Jr. ang anumang paratang ng kickback at iginiit ng Malacanang na walang basihan ang mga akusasyon. Anong masasabi nyo dito mga kababayan? At para sa buong detalye ng balita, narito't panoorin pa natin ang full video. Nako, eto. Nagkahamunan na. Nagkahamunan na. At ang sinabi, basahin po natin ang sinabi ni Mike Defensor. I challenge all those accusing the brave 18 ex-Marines and soldiers of lying to face them and call for a formal public hearing. Yan. Public hearing. Test the claims under oath. Lahat kayo mag-under oath. Diba yan ang lagi nilang sinasabi? Oy, hindi kami papaya kay Saldico kasi hindi siya makapag-take ng oath. Ngayon, hinahamon kayo ni Defensor. Kaya nga sabi ko kay Trillanes, kung magdidemanda ka, magdemanda ka. Magdemanda na kayo, mga animal kayo. Bakit? Para naka-under oath kayo lahat. Kasi, pag dinimanda nyo at itinanggi ni Trillanes na hindi siya pinadalhan talaga ng pera, under oath din si Trillanes. Under oath din, etong mga to. Sige, go. Test the claims under oath, sabi ni Mike Defensor. Kaya nga anong sabi ni Amy? Imbestigahan sa Senado. Kaya lang, ayaw ni Pinky. Marami pa siyang eche-bureche. Marami pa siyang sinasabi. I-test muna daw yung, hindi ko alam kung anong iti-test niya. Hindi ko alam. May drug test pa ata si Bongbong Animal na yan. Bakit? Ayaw nyo imbestigahan? Under oath. Diba? Lagi nyong hinahamon. Pati si Gutesa, yung pagkanyang pagka-oath. Binigyan nyo ng duda dahil yung kanyang notaryo. O eto, naghahamon, under oath. Duwag kayo pag hindi kayo pumalag sa hamon ni Mike Defensor. Sabi niya, the truth does not fear scrutiny. Only those who wish to evade it do. Sa madaling salita, kung nagsasabi ka ng totoo, hindi ka takot, himay-himayin. Balikan ko ulit yung drugs. Kunwari, magbibintangan mo ako na adik. Sige, under oath tayo. Drug test tayo sa bayi, araw-araw. Hindi ako takot. Bakit? Hindi ako talaga adik. Never kong tinikman yan. Pero kung adik ako, takot ka sa drug test. Same. Yan yung sinasabi. Oh, matatakot ka. Paano pala si President Bongbong Marcos Jr., mga kaubayan, di ba? Ilang beses na po, siyang pinagpapa-hair follicle drug test. Oh. Ano ang kanilang tugon? No, hindi pwedeng magpa-drug test ang Pangulo. Ito po ay parang sabi nila labag daw labag sa anong linalabag na batas ng pagpapa-hair follicle drug test ng isang opisyal. Mga kabat, parang wala namang labag na batas doon Mas maganda nga yun siya mismo. Ito tingnan nyo. Kayong mga militar, kayong mga pulis, lahat ng armed forces, mga kabayan. No? Bago kayo pumasok sa inyong trabaho, grabe yung mga test na pinagdaanan ninyo, including drug test. No? Ngayon, papayag ba kayo? I'm not saying anything na ganun but question ito, pagtatanong po ito. Papayag ba kayo na yung pinuno ninyo, yung namumuno sa inyo, ay hindi man lang magpa-drug test, diba? Ayun lang ang problema dito, mga kababayan, diba? Kasi maganda lang pag sa ordinaryong Pilipino, diba? Pero pag sila pala, pag presidente pala, bawal ang test na yan. Grabe naman.
scrutiny. Ganyan na nga eh. You will evade it. Ano bang ginagawa ni Pinky Lacson? Ini-evade niya na. In protection doon sa mga magnanakaw. So panawagan, mga kapatid, mga taong bayan, tulungan po ninyo ako. Ikalat po natin. Ikakat version ko ito. Tulungan ninyo ako i-share itong hamon na ito ni Mike Defensor. Pag takot kayo sa hamon ni Mike Defensor, adik kayo. Pag takot kayo sa hamon ni Mike Defensor, it means magnanakaw ka nga. Kaya nga dapat imbestigahan po ito sa Senado no? Kung papayagan ni Senate President Tito Soto. Ang kaso involved din si Soto, di ba? Malamang ito nga ang maging bangungot sa pagiging Senate President ni Soto, mga kaubayan. Kapag matuloy po dyan yung investigasyon nitong 18 dating Marines, di ba? So, yun lang ang problema dito kasi sabi nga natin kahapon, mga vlogs natin, kahit anong ebidensya, kahit anong testigo, kahit sinong testigo pa, kahit ilang testigo pa ang iharap dyan sa Senado, kung sila mismo ay involved, gagawa po sila ng paraan, mga kaubayan, just to stop the investigation. Di ba? Para matigil yan. Unang-una, nagsisimula na po sila. Yung credibility ng 18 Marines, sinisimulan na po nilang durugin. They are not into hindi po sila hindi po sila nakatingin sa ebidensya, They are not looking into the evidence. Ano ang tinitingnan nila? Yung credibility nila. To justify. Ano na lang ba ang si Sergeant Orly Gutesa, si Saldico, nagsasabi ng may mga deliveries nga na nangyayari. Diyan pa lang, basehan na yan para imbestigahan na po itong 18 Marines. Pero anong ginagawa nila ngayon? Titingnan natin, di ba? Si Lacson sabi, pag-aaralan muna. Anyway, basta maimbestigahan dapat ito, mga kabayan. Sige, let's do this. Public hearing tayo under oath. Marinig ng publiko. Ito gusto ko, nagkakahamunan. Put your money where your mouth is. Diba? Pustahan tayo. Hindi sila papalag. Bakit? Guilty. Kaya tulungan nyo ko, ikakat version ko to, abangan ninyo sa YouTube tsaka sa Facebook. I-share po ninyo itong hamon na ito. Tayo rin mismo hamunin natin. Magkaroon ng public hearing. Under oath. Para matapos na to. Magkaalaman. Kung nagsasabi ka ng totoo, di ka matatakot. At kung sa tingin nyo, dinidisregard ninyo ang kanilang mga sinasabi, gawin nyo rin under oath. Diba? Kung hindi totoo sinasabi nila, kayo mga congressman, gawin nyo under oath. Diba? Tapos ang usapan. Dapat nga itong imbestigahan ng Quadcom, mga kababayan Hoy, kumusta na yung Quadcom? Pero ibubuhayin daw yung Quadcom para kay BP Sara sa impeachment ni BP Sara. Inayo pa kayo dito sa 18 ex-Marines na ito, hindi nyo kayang imbestigahan ng Quadcom? Di ba? Ganun lang kasimple yun Kung talagang wala kayong ginagawang kalokohan, kaso lang panic mode ang lahat kasi tingnan mo yung listahan nila. May sa Senado, mayroon po sa House of Representatives, mga departments ng gobyerno, even the president involved doon po sa kanilang affidavit, mga kaubayan. So, sino ang mag-iimbestiga? Kung lahat sila ay nagpapanik na. Kanya-kanya na itong palusot, di ba? Like for example, si Soto, di ba? Tinawanan lang. Nagpatawa lang, mga kaubayan. Sabi pa baka hanapan ako ng asawa ko. Di ba? Isang napakalaking dapat sagutin niya yung yung aligasyon. Pero ang sagot niya lang, baka hanapan daw siya ng asawa niya.
Grabe. Anyway, ano po ang inyong opinion dito mga kabayan? Just comment down below. Ayan. Maraming salamat po at syempre wag pong kalimutan mag-like at i-share po ang video nito mga kabayan. Malaking tulong po yan mga ka-review. Maraming salamat po.